Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Senado magtatakda ng pagdinig para sa concurrence sa Paris Climate Change Agreement matapos itong lagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte. DOST pag-iigtingin naman ang research sa renewable energy at conservation bilang pagtalima sa kasunduan. House Minority Bloc igigiit sa Kongreso na limitahan hanggang June 2022 ang pagpapatupad ng parusang bitay sakaling makapasa ang isinusulong na death penalty reimposition bill. Suspect sa road rage incident na ikinasawi ng isang IT expert noong Sabado, nagpadala na ng surrender fillers sa Quezon City Police. Bureau of Fire Protection, sinusulong ang pagkakaroon ng one-lane policy para sa mga fire truck kasabay ng pagsisimula ng fire prevention campaign ngayong Marso. US President Donald Trump inilatag ng ipinatutupad niyang reforma sa immigration, health, anti-terrorism campaign sa unang presidential address to Congress. Una sa ating mga balita ngayong hapon, magsasagawa ng pagdinig ang Senado para sa concurrence ng Paris Climate Change Agreement matapos itong lagdaan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Natanggap na ni Climate Change Committee Chairperson Senator Loren Legarda ang kopya ng Paris Climate Change Agreement na pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa senadora, napapanahon na para makisali ang Pilipinas sa mga bansang sumasang-ayon na ibaba sa 1.5 degrees Celsius ang global warming limit para maibsan ang epekto ng climate change. Magagawa niya anya ito kung lilimitahan ang greenhouse gas emissions ng mga bansa at magsulong na rin ng mga polisiya tungo sa low carbon economy. Naniniwala rin si Legarda na sa pamamagitan rin ng kasunduan ay mabibigyan ng access ang bansa sa $100 billion na Green Climate Fund simula 2022. Ang pondong ito ay gagamitin para tulungan ang mga bansang lubhang naapektuhan ng climate change. It comes at a very crucial time in the history of our nation and of the world when we are threatened by one of the most difficult humanitarian challenges of our time. And that is the issue of climate change, turbocharged by the impacts of natural hazards, which is not only continuing but becoming more intense. Ngayon ay ibibigay ang kopya ng Paris Climate Deal sa Office of the Senate President saka ire-refer sa Foreign Affairs Committee na hinahawakan ni Senator Alan Peter Cayetano na siya namang magtatakda pa ng pagdinig at maglalabas ng committee report na pagbobotohan sa plenaryo. Upang mag-concur ang buong Senado, nangangailangan ito ng 2/3 votes o katumbas ng 16 na boto ng mga senador. Umaasa si Legarda na susuportahan ng kanyang mga kasamahan ang proseso ng ratifikasyon ng Paris Agreement bago mag-adjourn ang sesyon ng Senado sa March 18. I am optimistic and confident because it was bipartisan, perhaps even multi-partisan. There were calls for the President from last year to ratify it, whether it's from the Liberal Party, administration senators. There was really a call for ratification. And so we hope that this kind of support continues. Samantala, ikinatuwa naman ng Climate Change Commission o CCC ang pagraratipika ng Pangulo sa Paris Climate Pact alinsunod sa kanyang pangako sa unang State of the Nation address. Natututukan ng administrasyon ng issue ng climate change. Binati rin ng CCC sa Senator Legarda na siya nagsusulong para maratipika ng bansa ang Paris Agreement. Bukod sa Pilipinas, kabilang na rin sa pumirma sa kasunduan ang bansang Amerika at China na kabilang sa biggest emitters ng greenhouse gases. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Sa kaugnay na balita, palalawigin ng Department of Science and Technology o DOST ang ginagawa nilang research para sa energy conservation at renewable energy upang matupad ng Pilipinas ang commitment nito sa Paris Climate Change Agreement. Ito ang balita ni Rosalie Cos.
Aminado ang Department of Science and Technology na hindi madaling proseso ang pagsunod sa Paris Agreement on Climate Change, lalo na ang paglimita sa greenhouse o carbon emissions ng 70% sa taong 2030. Ayon kay DOST Secretary Fortunato de la Peña, ngayong pinirmahan na ng Pangulo ang Paris Climate Pact, dapat isentro na ang programa ng kagawaran sa mga paraan ng pagtalima ng Pilipinas sa nasabing kasunduan. Halimbawa narito ang pagpapalawig sa pagsasaliksik sa paggamit ng renewable energy, gayon din sa energy conservation. So we have to intensify our research on renewable energies, on energy conservation, and on other areas where we think this is really more on energy use, on energy conservation, and of course in terms of protecting the environment. Gayun din ang pagkakaroon ng mga pag-aaral at rekomendasyon ng akmang equipment para sa production ng small-scale industries. Now we are opening the system to companies who want to improve, to change, let's say, from traditional energy source to renewable, so we can help them acquire the needed equipment. Tiwala naman ang kalihim na bagaman mahirap ay kakayanin ng bansa na tuparin ang commitment nito sa kasunduang nilagdaan ng mahigit sa 170 bansa sa United Nations Framework Convention on Climate Change noong December 2015. Kailangan rin nila ang kooperasyon ng publiko para rito. Whatever difficulties we may encounter, we are bound to extend our support to that. So I think it is doable if all sectors will cooperate. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Kinumpirma ng Malacanang ang ginawang pagbibitiw ni Peter Laviña bilang pinuno ng National Irrigation Administration o NIA. Ang hakbang ni Laviña ay upang iligtas umano ang Pangulong Duterte sa posibleng kahihiyan dahil sa umano'y alegasyon ng pagtanggap niya ng pera mula sa NIA contractors. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Alkalde pa lamang ng Davao City ay kasama na ni Pangulong Rodrigo Duterte si Peter Laviña. Siya ang tumayong spokesperson ni Duterte noong panahon ng kampanya, naging head ng Presidential Transition Team hanggang sa maitalang Presidential Special Assistant. Noong November 2016 ay ini-appoint naman siya ng Pangulo bilang Administrator sa National Irrigation Administration. Subalit ngayong araw, kinumpirma ng Malacanang ang pagbibitiw nito sa pwesto. NIA Administrator Peter Laviña has tendered his resignation amidst attempts to vilify, discredit, and malign him, and to spare the President from any embarrassment due to these attempts. It is with deep regret that our office receives this news and wishes him well in his next endeavors. Bago pa ang kumpirmasyon ng palasyo, inihayag na ni Laviña ang kanyang resignation sa social media at ang kanyang pagtanggi sa mga alegasyon ng korupsyon. Anya hindi niya magagawang traidorin ng Pangulo na pangunahing nagsusulong ng laban kontra korupsyon. Nagpasalamat rin siya sa ibinigay na pagkakataon ng Pangulo para makapaglingkod sa pamahalaan. Ayon naman sa isang opisyal ng NIA, maaaring isa sa mga dahilan ng pagbibitiw ni Laviña ay ang kanyang kalusugan o kaya ay ang mga irregularidad kasunod ng pagpapatupad ng mas mahigpit na patakaran sa mga kontraktor. During his time, may mga contractors kami na sinulatan na they were given warning na to fast track their project or the contract be terminated. Sa guesting naman ni Laviña sa programang Get It Straight with Daniel Rason noong January 11, 2017, sinabi nito na ang unang mandato sa kanya ng Pangulo ay reviewin ang mga pinasok na kontrata ng NIA. Mukhang may monopolya daw yata ng mga kontratista dyan sa NIA. Nasilip niyo na ho ba? Well, nakita ko nga, napansin ko na parang ilang mga big contractors lang nakakasali, no? At nananalo sa mga projects sa NIA. Yes. Napag-alaman ko talagang very limited ang sumasali. Kaya nga policy natin ngayon talaga open bidding. May mga gumagamit din umano sa kanyang pangalan para mangolekta ng pera. Huwag ho kayong maniniwala sa mga nung kwento. Paano natin may bibigay kung hindi sila sumali in the first place, di ba? Pero marami dyan gumagamit ng ating pangalan. Yes. Ginagamit ang pangalan ng NIA. Nagpa-promise na meron daw
sure na kontrata mabibigay sa kanino, ganito, ganyan. Sa ngayon ay papalit muna bilang OIC ng NIA si Deputy Administrator Estrella Icasiano. Matunog namang papalit kay Lavinia bilang NIA Chief ang dating Chief of Staff ng AFP na si Ricardo Visaya. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ilalabas na ng Malacanang ang draft ng executive order na nagbabawal sa pag-convert sa mga lupang sakahan para maging subdivision at industrial park sa loob ng 2 taon. Ito ang balita ni Aga Kaakbay. Malapit nang ilabas ng Malacanang ang executive order na magbabawal sa pagtanggap ng mga bagong aplikasyon para i-convert ang mga lupang sakahan sa subdivision at industrial park sa loob ng 2 taon. Sa isang statement, sinabi ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na nasa ika-4 na bersyon na ang draft ng EO at pinag-aaralan ni Executive Secretary Salvador Medialdea. Matatanda ang una ng sinabi ni Department of Agrarian Reform Secretary Rafael Mariano na ito ang nais ni Pangulong Duterte upang matiyak ang food security ng bansa. Inihayag rin ni Secretary Mariano na pinamamadali na ni Pangulong Duterte ang proseso ng reformang pang-agraryo para sa mga magsasaka. Katunayan, 2 beses na umanong pinupulong ng Pangulo ang Presidential Agrarian Reform Council, bagay na hindi nagawa ng mga nakaraang administrasyon sa nakalipas na 10 taon. Yun nga pong nakatakdang susunod na pulong ng Presidential Agrarian Reform Council sa April 28 ang sabi po ng Presidente na nagsilbing direktiba na niya ay paagahin natin yan. Kabilang din anya sa tagubili ng Pangulo ay ang pagbibigay ng ayuda para mapataas ang produksyon at kabuhayan ng mga magsasaka. Bukod sa agrarian reform ay napag-usapan din ang planong pagbabalik ng pondo ng cocoa levy sa mga small coconut farmers at pagbabalik ng free irrigation system. Sa ulat ng DAR, sa 28,072 hektaryang lupa na may 23,440 agrarian reform beneficiaries mula January hanggang December 2016, 15,700 hektaryang lupa na ang kanilang naipagkakaloob sa mga magsasaka sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Aga Kaakbay, UNTV News and Rescue, Quezon City. Igigiit ng House Minority Group na limitahan lamang hanggang June 2022 ang pagpapatupad ng parusang bitay sa bansa sakaling tuluyan ito makapasa sa Kongreso. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Tuluyan ng tinanggal ang plunder, treason at rape sa mga krimen na maaaring mapatawan ng parusang kamatayan. Ito ay matapos maihain ng House Majority Bloc ang kanilang amyenda sa ilang probisyon ng Death Penalty Reimposition Bill. Sa substitute bill, ililimita na lamang sa drug-related offenses ang pagpapataw ng bitay. Kabilang narito ang pag-aangkat, pagbebenta at paggawa ng illegal na droga, gayon din ang pagtatanim ng ebidensya ng illegal drugs. Hindi naman kabilang sa maaaring patawan ng bitay ang mga kaso ng illegal possession ng mga pinagbabawal na gamot. May provision rin ang substitute bill na ang court judge ang mamimili kung anong paraan isasagawa ang death penalty, kung Big T, firing squad o lethal injection. Kaugnay nito, tanggap na ng minorya ang posibilidad na papasa na ng tuluyan sa plenaryo ang panukala, ngunit ipipilit pa rin nilang maipasok ang iba pang amyenda sa panukala. Tulad ng sunset provision kung saan nakasaad na hanggang sa termino lamang ni Pangulong Rodrigo Duterte o hanggang June 2022 maaaring maipatupad ang parusang kamatayan. At dahil wala kami numero, at least limitahan natin yung panahon kung kailan po pwede magpataw ng death penalty. I will be a member of the BICAM. I will insist on the sunset provision. Inaasahan na bago mag-break ang session ng lower house sa March 18 ay maaaprubahan na ang Death Penalty Reimposition Bill sa third and final reading. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Nagtipon sa labas ng Senado ang iba't ibang anti-mining groups upang ipanawagan ng agarang pagkumpirma sa appointment ni Gina Lopez bilang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ito ang balita ni Joyce Balancho.
Mahigit 3,000 katao mula sa iba't ibang anti-mining groups ang nagmarcha papuntang Senado kaninang umaga upang ipanawagan ang agarang pagkukumpirma kay Gina Lopez bilang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources. Bitbit nila ang placard, streamers at watawat na nagpapahayag ng mariing pagkondena sa pagmimina sa bansa, isang bagay na isinusulong din ng kalihim. Kabilang sa mga grupong dumating ay ang Sanglakas, Greenpeace, Alyansang Tigil Mina, Save Sierra Madre, pati na rin ang ilang mga magsasaka at mangingisda na galing pa ng Batangas at Mindoro. We would like to push for the confirmation of Secretary Gina Lopez. Despite the postponement of the meeting of the CA, yung position ng different organizations, hindi lang environmental organizations but people's organizations, farmers, fisher folks, will stay. It will never change. Dumating naman si Secretary Lopez sa rally upang pasalamatan ang mga sumusuporta sa kanya. Yung laban, hindi tukol sa akin. Para ito sa kalikasan, sa ating kinabukasan, at ito ang sobrang confidence ko na kung alagaan ng kalikasan, na may pakinabang ang lahat, doon manggagaling ang kinabukasan ng bansa. Nagpahayag din ng suporta si Senator Loren Legarda na miyembro ng Committee on Environment and Natural Resources ng CA sa mga adhikain ng kalihim. We're trying to convince the others to help support her. Of course, that's another matter in the commission appointments, and I hope that she would continue what she's doing even beyond the issue of mining. Samantala, ang mga tutol naman sa pagkumpirma kay Secretary Lopez ay nagsagawa rin ng kilos protesta sa harapan ng tanggapan sa DENR sa Quezon City kaninang umaga. Ang mga ito ay ilang minero at pamilyang apektado ng mining suspension at closure order ng DENR. Hiling na mga ito na payagan ang pagmimina sa kanilang lugar dahil apektado na umano ang kanilang mga kabuhayan. Una nang sinabi ni Lopez na mabibigyan ng trabaho ang mga maapektuhan ng pagsasara ng mga minahan sa pamamagitan ng pagdevelop ng ecotourism sites. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Susunod sa ito ang balita. Suspect sa road rage incident na ikinasawi ng isang IT expert noong Sabado, nagpadala na ng surrender fillers sa Quezon City Police. Bureau of Fire Protection, sinusulong ang pagkakaroon ng one-lane policy para sa mga fire truck kasabay ng pagsisimula ng fire prevention campaign ngayong Marso. This coming March, brace yourselves for the much-awaited best-of-3 championship series of UNTV Cup Season 5. Anong team ang magkakamit ng inaasam na kampyonato ng UNTV Cup? Anong koponan ang makapagbibigay ng 4 million pesos sa kanilang chosen charity? Magkakaalaman na. Game 1, March 5, 2017 at Pasig City Sports Center. Game 2, March 14, 2017 at Smart Araneta Coliseum. And Game 3, March 21, 2017 at Smart Araneta Coliseum. Don't miss the action dito sa naiipang Liga ng Public Servants. Ito ang UNTV Cup Season 5 Championship Series. Nagpadala na umano ng surrender fillers sa Quezon City Police ang suspect sa pagpatay sa isang IT expert sa road rage incident noong Sabado. Ito ang balita ni Grace Casin.
Kinumpirma ni Quezon City Police Director Police Chief Superintendent Guillermo Elezar na anumang oras ay maaari nang sumuko ang sospek sa pagpatay sa rider at IT expert na si Anthony Mendoza noong Sabado sa D. Tuazon Street, corner Quezon Avenue. Ayon kay Chief Superintendent Elezar, nakipag-usap na sa kanilang abogado ng sospek na si Fredison Atienza para alamin kung ano ang mga dapat nilang ihanda oras na sumuko na ang kanilang kliyente. Gayunman, walang sinabi ang abogado kung kailan planong sumuko ni Atienza. Merong pumunta doon na lawyer niya, requested by the family na makapag-usap sa amin to explore kung ano ang mga dapat gawin. Na-recover na rin ng QCPD ang puting Toyota Land Cruiser na may plate number AHA 3458 na umano'y gamit ng sospek nang mangyari ang insidente. Una na ring napag-alaman ng QCPD na expired na ang caliber 45 STI pistol at Glock 9mm pistol na nakaregister sa pangalan ni Atienza. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang manhunt operation sa suspect. He is considered now as armed and dangerous. Tiniyak naman ng QCPD na oras na maayos ang kaso laban sa mga suspect ay sila mismo ay magsasampa nito. Muli namang nagpaalala ang QCPD sa mga motorista para makaiwas sa road rage. Isipin natin sa mga motorista na walang lugar ang yabang at tapang sa lansangan. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Handa ang sandatahang lakas na magpatupad ng tigil putukan sa Davao City kasunod ng pagpayag ng New People's Army o NPA sa alok ng Davao City Government na makipag-usap sa rebeldeng grupo. Ito ang balita ni Victor Cosare. Itinuturing na welcome development ng Eastern Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines ang positibong tugon ng New People's Army sa alok na pag-uusap ng Davao City Government. Sa isang statement noong nakaraang linggo, sinabi ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na meron siyang plano, subalit nais muna niyang pakinggan ang rebeldeng grupo. Nilinaw din ito na limitado lamang sa kanyang nasasakupan sa Davao City ang maiaalok sa mga rebelde. Ginawa ng alkalde ang pahayag matapos ang serya ng pag-atake ng rebeldeng grupo sa mga lugar na sakop ng 3rd District ng Davao City kung saan 2 sundalo ang nasawi. Sa isang statement nitong linggo, sinabi naman ng tagapagsalita ng NPA Southern Mindanao na bukas sila sa alok ni Mayor Duterte. Ayon kay Brigadier General Gilbert Gapay, ang commander ng Joint Task Force Haribon na nakakasakop sa Davao City, handa silang suportahan ang magaganap na localized peace talks. Kasi ngayon tuloy-tuloy yung all-out operations natin against the NPAs, and we could ease up the pressure if only to give way to this peace offer ng ating mahal na mayor. Sa ngayon, wala pang naitatakdang petsa ng pag-uusap. Ayon sa militar, kailangang magpakita ng sinseridad ang rebeldeng grupo sa peace negotiations. Some confidence building measures on their part. If they are true to their word, they will stop their violent actions and atrocities against communities. If they would stop extortion, if they would stop harassing yung mga rural communities natin and even our troops and security personnel. Samantala, sa tala naman ng 10th Infantry Division ng Philippine Army simula February 1 kung kailan binawi ng NPA ang kanilang idineklarang unilateral ceasefire, 1 miyembro ng rebeldeng grupo na ang naaresto, 3 ang napatay, 8 ang nahuli at 42 na ang sumuko sa bahagi ng Region 11 at Region 12. Meron pong pamamahayag galing din mismo sa mga NPA na nag-surrender sa amin kasi sila po yung nakakaalam na talagang meron ng mga gambling sa loob. So meron ng mga gustong lumabas. Siguro humahanap lang ng pagkakataon. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Kumbinsido si Philippine National Police o PNP Director General Ronald Bato de la Rosa na may kinalaman sa illegal na droga ang panibagong banta ng Maute Group sa kanyang buhay. Ito ang balita ni Grace Casin. Dinitalya ni PNP Chief Director General Ronald de la Rosa ang umano'y tangkang pagpatay sa kanya ng Maute Group. Nangyari ito noong January 25 nang dumalo siya bilang guest speaker sa isang event sa kanyang alma mater sa Mindanao State University sa Marawi City. Merong isa sa kanila babaril sa akin. Yung operasyon na yun ay supervised by one of the Maute brothers na nandun talaga sa binyo, doon sa binyo ng aking pinuntahan. Bukod sa pagbaril, plano rin umano ng mga grupo ang pagpapasabog sa kanyang sasakyan. Base doon sa assessment na yun ng
naka-recover ng mga bomba doon sa loob ng campus. Di ba, may the following day, may na-recover sila na IED doon sa loob mismo ng Emisio campus. Nakumpirma ang umano'y pagtatangka sa kanyang buhay nang maaresto ng mga otoridad ang isang Yemen Alonte na umano'y miyembro ng Maute Group. Yung nanggagaling sa bibig mismo noong isang suspect na involved doon sa karnaping ng sasakyan na nabuhay, na hindi napatay. At yan yung kanilang in-interrogate. Ikinatuwa naman ng hepe ng pambansang pulisya na hindi nagtagumpay ang masamang plano ng Maute Group. Nakita doon lang na heavily guarded ako dahil nga marami ring mga maranaw na nagmamahal sa akin, yung lalo-lalo na yung MSU community, Mindanao State University community. They were very happy na nandun ako sa aming campus. Kumbinsido ang general na may kinalaman sa droga at trabaho ang motibo ng planong asasinasyon. This Maute Group is being fed with drug money, di ba? Nabubuhay ito sa drug money. Then maybe nasaktan sila sa ating drug war. So that's my own opinion only. Tiniyak naman ng PNP chief na hindi siya natatakot at mas lalo pang hihigpitan ang kampanya kontra droga at mga terorista. Alam ko hindi ko papabayaan ni Lord. God is always with me wherever I go. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Inamin ng Armed Forces of the Philippines na nahihirapan sila sa ginagawang pagtugis at rescue operation sa mga bihag ng Abu Sayyaf dahil sa kultura ng mga komunidad na nakapalibot sa kuta ng bandidong grupo. Sa ngayon, 25 dayuhan at 6 na Pilipino pa ang hawak ng ASG. Ito ang balita ni Joan Nano. Matapos ang nangyaring pamumugot sa German national na si Jürgen Kantner ng teroristang grupong Abu Sayyaf, nasa 25 mga dayuhan at 6 na Pilipino pa rin ang nananatiling bihag ng bandidong grupo. Batay sa impormasyon na hawak ng Armed Forces of the Philippines, kabilang pa rin sa mga hostage ng Abu Sayyaf ang 12 Vietnamese nationals, 7 Indonesian, 5 Malaysian, 1 Dutch national at 6 na Pilipino. Bagaman tuloy-tuloy ang mga isinasagawang military operation, aminado ang AFP na hirap silang masupil ang mga ito dahil sa kultura ng mga komunidad sa paligid ng kuta ng teroristang grupo. Paliwanag ng AFP, hindi sakop ng kanilang kapangyarihan ang pagkontrol sa komunidad, maliban na lamang kung magdeklara ng martial law ang Pangulo o isailalim sa state of emergency ang isang lugar. Hirap talaga hanapin kasi kasabwat na nila lahat eh. Yung bawat baryo na may isang bahay dyan na hindi mo sa silong nila may isang nakatago, so it's not easy because it has been a culture, parang cottage industry na sinusuportan. Kasi magkakamag-anak yan eh. Kaugnay nito, inilunsad naman ng AFP ang kanilang Integrated Area Development Plan na layong palakasin ang ugnayan ng militar sa lokal na pamahalaan, partikular sa Mindanao. He is trying to have the whole government agencies team up to address the systemic needs or systemic problems of the place. Hindi po malulutas ng batas ng military solution lamang ang mga problema po dito sa lugar na ito. Malalim na ang ugat ng pinagmumulan ng mga problema ito. Sa lalim nito, ang tingin ng tao sa kidnap for ransom ay isang cottage industry na, isang kabuhayan. Samantala, isang task force na rin ang binuo ng AFP para sa paghahanap ng mga labi ng pinugutang German national ng Abu Sayyaf. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Manila. Magre-recruit ng halos 14,000 bagong sundalo ang Philippine Army ngayong taon upang punan ang mga bakanteng pwesto sa kanilang hanay sa gitna ng pagpapaigting ng operasyon kontra Abu Sayyaf at New People's Army. Ito ang balita ni Brian De Paz. Kasabay ng mas pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa mga teroristang grupo gaya ng Abu Sayyaf at New People's Army, nangangailangan ng karagdagang puwersa na aabot sa 13,910 na bagong mga sundalo ngayong taon ang Armed Forces of the Philippines. Kabilang rin sa mga pwesto na kailangan ng bagong sundalo ay sa Army Infantry, Artillery Units, Engineering, Communication, Logistics at iba pang administrative functions ng Army.
just a fill up as I said. No, it will just make our job easier in the meantime kasi it's economy of scale. Kung 5 sundalo yung lumalaban, na dapat 10 sila, siyempre di times 2 yung effort nila. Ang matatanggap sa recruitment bilang candidate soldier ay tatanggap ng buwanang kita na 16,852 pesos. Kapag enlisted na bilang bagong private ay aakyat na ito sa buwanang kita na 23,204 pesos. Bukod pa rito ang allowances at benepisyo na kanilang matatanggap. Prioridad ng Philippine Army sa recruitment ang mga nagtapos ng kursong Military Science 43 at Advanced ROTC, college graduates na may 72 units pataas. Pwede rin ang high school graduate pero dapat nagtamo ng technical at vocational skills na kinakailangan sa Philippine Army. Ang mga aplikante ay maaaring magtungo sa Army Recruitment Centers sa Fort Bonifacio para sa Metro Manila, Camp Lapu-Lapu, Cebu City at Camp Evangelista sa Cagayan de Oro. Inaabisuhan ang mga aplikante na magdala ng identification cards, NBI clearance at iba pang hinihinging dokumento. Para sa iba pang impormasyon at requirements ukol dito ay maaaring bumisita sa website ng Philippine Army na www.army.mil.ph. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Taguig City. Target ng mas pinalakas na puwersa ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Drug Enforcement Agency na masupil ang operasyon ng malalaking sindikato ng iligal na droga sa bansa. Ito ang balita ni Joe Anano. Tututukan ng Philippine Drug Enforcement Agency at ng Armed Forces of the Philippines ang pagsugpo sa operasyon ng malalaking sindikato na nasa likod ng bentahan ng iligal na droga sa bansa. Ito'y matapos na lagdaan kahapon ng PIDEA at ng AFP ang isang kasunduan na magpapalakas sa ugnayan ng dalawang ahensya upang mapaigting pa ang anti-illegal drug campaign ng pamahalaan. We assure the public that we will not go to the street level kind that has been linked to Tokhang. Hindi po yan. Ang tinatarget po natin sa pagkakaroon ng partnership na ito ay yung malakihang sindikato. Ayon sa AFP, ang PIDEA pa rin ang siyang mangunguna sa mga isasagawang operasyon habang tutulong naman ang hukbong sandatahan sa paggalap ng mga intelligence report, pagtatalaga ng mga karagdagang tauhan at mga kagamitan na kakailanganin tuwing may operasyon. So support ang aming role sa PIDEA in terms of information gathering, information sharing, and provision of forces in areas that they will require forces and equipment to carry out an operation. Bukod sa NCR, sakop rin ng naturang programa ang mga sundalo na nakatalaga sa iba't ibang regional offices. Kahapon nagdesisyon si Pangulong Rodrigo Duterte na muling ibalik ang pagsasagawa ng mga Oplan Tokhang sa pamamagitan ng PNP. Subalit ayon sa Pangulo ay pipiliin lamang ang mga pulis na sasama sa operasyon. Ito'y upang tiyakin na karapat-dapat ang mga pulis na aatasan at upang hindi na maulit ang kahalintulad na insidente ng pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik-ju. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Manila. Libo-libong kahon ng peking sigarilyo na nagkakahalaga ng 2 bilyong piso ang nasabat ng Bureau of Customs sa 5 warehouse sa San Simon, Pampanga. Mula sa Pampanga, ito ang balita ni Joshua Antonio, live. Yes, Joshua. Monica, magandang gabi. Libo-libong kahon ng mga hinalang peking sigarilyo ang nasabat ng Bureau of Customs sa 5 warehouse sa isang industrial park sa bayan ng San Simon, Pampanga kaninang umaga. Ayon sa BOC, ang mga nasabat na sigarilyo ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 2 bilyong piso. Inspeksyon ng BOC ang nasabing warehouse na makatanggap sila ng impormasyon na ginagawa sa naturang warehouse ang mga peking sigarilyo. So ito, abot to ng bilyon. Bilyon? Oh, bilyon. Yung dito lang, 2 lang. Per estimation. If itong warehouse lang to, liban pa yung sa iba. So for now, saselyuhan muna namin po yung area para i-check din po ng iba whether yung findings nila pareho po sa findings namin. Ipinaliwanag rin ng BOC kung bakit nasabi nilang peke ang mga ito. Quick inspection ng warehouse. Umikot kami and apparently, yung mga inopen po namin, red po siya.
So it means hindi authentic yung tax stamp according to the equipment that we're using. Yes. So this one is green. So it means tax paid ang stamp. Ito po, counterfeit ang stamp. It's red. Pero pag itong nanggaling dito, o kanino to? Pasoyo. Pero yung nanggaling dito sa warehouse mismo, pa-check natin uli, pula siya. So ibig sabihin pareho sa gadget ni ma'am ang kanya. Fake yung stamp. Fake yung stamp. Okay. Ilan pa sa kainahin na nakita ng mga inspektor ay pare-parehas ang serial number na nakalagay sa mga kahon ng naturang mga sigarilyo. Monica, sa ngayon na inaalam pa ng BOC kung sino ang operator ng 5 warehouse na kung saan ay walang nadap ng mga empleyado ang BOC na kung saan ay sinakay nila ang naturang industrial parts sa bayan ng Simon sa Pampanga. Monica. Maraming salamat Joshua Antonio, live na nag-uulat mula sa Pampanga. Samantala, kasabay ng pagsisimula ng Fire Prevention Month campaign, isinusulong ng Bureau of Fire Protection ang pagkakaroon ng one-lane policy sa fire trucks para sa mas mabilis na pagresponde sa mga insidente ng sunog. Ito ang balita ni Mon Hocson. Simula pa lamang ng taong 2017, ngunit mataas na agad ang naitalang insidente ng sunog sa bansa. Sa tala ng Bureau of Fire Protection, simula Enero ay umabot na sa 260 ang naitalang sunog na karamihan ay nangyari sa residential at informal settlement areas. 1,456 cases naman ang naitala nila noong 2015. Paliwanag ng BFP, madalas magkasunog sa mga ganitong lugar dahil bukod sa magkakadikit ang mga bahay, ay yari pa ito sa light materials. Pangunahing sanhi ng sunog sa bansa ang problema sa linya ng kuryente, mga itinatapong upos na sigarilyo, napabayaang nakasinding gasera at kandila at gas ranges na may tagas. Madalas rin problema ng mga bombero sa tuwing may sunog ay kung paano makakalusot sa mabigat na traffic at makikitid na mga kalsada. Kaya isinusulong nila ang pagkakaroon ng one-lane policy para sa mga fire truck sa mga lansangan para agad silang makaresponde sa sunog. Kasi padali yung ating tinatawag na firefighting operations, mag-iisang linya lang yung ating ginagamit dahil pag nagdoble-doble na yan, magulo na sa ating operations. At saka hindi makakapasok at makakalabas yung mga firefighting units na dapat kumuha ng tubig para makaresponde ulit. Nakahanda naman ang BFP na kasuhan ng sinumang motorista na sasadyang haharang sa daanan ng fire trucks. Pag iniwan dyan, blocking yan, mga designated fire lanes. Diba, meron dyan obstruction, blocking of designated fire lanes. Pwede natin yung tabulin. Kasabay ng pagsisimula ng Fire Prevention Month, muli naman nagpaalala ang BFP sa publiko na iwasan ng octopus connection. Huwag mag-iwan ng nakasinding kandila at linisig palagi ang mga gas range upang makaiwas sa sunog. Kaisa rin ang UNTV News and Rescue Team sa kampanya ng BFP kontra sunog, bukod pa sa pagresponde sa fire incidents. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. At karing kay katamong balitang promdi. Messi labing meto nga commercial building king Angeles, Pampanga ng Dingganingaldo. Samantala may sagawa lang miyayaliwang aktibidad ng Bureau of Fire and Protection ang pwedeng ahensya ng gobyerno king miyayaliwang lugar king bansa kasabi na ning pamagdiwang na ning Fire Prevention Month. Ining balita ng Lalaine Moreno. Sabayang nagpatunog ng sirena ang mga fire station sa Legazpi City bilang hudyat sa pagsisimula ng Fire Prevention Month. Nagsagawa ng motorcade ang local government agencies, fire volunteer, tri-media at ilang estudyante ng Bicol University para tumulong sa information and dissemination upang makaiwas sa sunog. Sana simulan natin sa pamamahay yung pag-iingat. Simulan natin hindi lang sa sarili natin kundi ituro din natin sa mga kasambahay natin, sa mga kasamahan natin, sa pamilya natin. Ayon sa BFP Region 5, ang ngayong taon bumaba sa 4% ang kaso ng structural fire sa Bicol kumpara noong nakaraang taon. Magsasagawa naman ng fire drill ang Bureau of Fire Protection Negros Island Region sa mga residential areas bilang bahagi ng fire prevention campaign.
Ayon sa BFP-NIR, pinakamaraming sunog na nangyayari sa mga bahay kung saan umabot sa 246 ang naitala ng ahensya noong 2016. So guidance sa loob ng bahay, kung pwede makakreate tayo ng counting drill dyan kung ano ang dapat gawin sa loob, what to do in case there would be occurrence of fire. I-inspeksyonin din ng BFP kung maayos ang mga fire exit areas ng mga bahay. Samantala, pasado alauna kaninang madaling araw, nasunog ang ika-4 na palapag ng isang commercial building sa Henson Street sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa BFP, nasunog ang kisame ng fitness gymnasium at ilang gamit nito ang natupok. Umaabot sa mahigit 10,000 piso ang halaga ng pinsala ng sunog. Sa tingin ko, dahil nandoon din ako sa area, malamang electrical ang cause ng fire po. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Philippines. Formal na neng binuklat nga ni Ngaldo, ing pamagdiwang na ni Ngaldo na ning Davao, nung nuka rin ituruda ka ring eskwela ing masaganang kasaysayan ning balet. Ining balita ng Janice Inhente. Nagsugod na ang nagkalaing-laing aktibidad sa Davao kadungan sa ika-80 katuig nga anibersaryo sa Araw ng Davao. Karong adlaw gisugdan na ang pagbuhat og history storytelling sa 11 ka mga eskwelahan nga elementarya sa syudad. Gipakita sa mga estudyante ang mga niagi nga nahimong mayor sa syudad, dati nga building sa Davao City Hall ug mga gipanghambog nga prutas, bulak ug hayop sa syudad pinaagi sa mga litrato. We start with the young because fresh pa ito lahat sa mind nila. And then we teach them about the history of Davao and then eventually go to the extent na bakit ako Davaoenyo? Davaoenyo ako kasi disiplinado ako. Bahin sab sa month-long celebration ang parada sa Davaoenyo nga liban sa mga partisipante, masayran sab ang pagparada sa 8 ka mga floats nga magpakita og kasaysayan sa Davao. Lakip niini aduna say concert o duyog Davaoenyo kung diin ipakita ang mga talento sa Davaoenyo. Inubanan sa mga pagselebrar, hugot nga seguridad ang ipatuman sa Davao City Police sa tibuok syudad. Ibabalik po natin yung kagaya dun sa Kadayawan na bawal po magdala ng backpack, bladed weapon, firearms, and then bawal din po yung sunglasses including wearing caps. Gikalipay sab sa mga Davaoenyo ang pagdeklara sa Malacañang nga himuong special non-working holiday sa Marso 16-17, 2017. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Libo-libong residente nga sa pandaking gewarang medical mission king lokal a gobyerno ning Cabanatuan City. Ining balita ng Danny Munar. Libo-libong mga Cabanatueño mula sa 89 na barangay ang pumila sa NFA compound sa Cabanatuan upang makapag-avail ng libreng gamot at medical consultation sa isinagawang medical mission ng Cabanatuan City Government. Mahigit 30 doktor at mga volunteer nurses ang nakiisa sa serbisyo publiko. Kabilang sa mga serbisyong ipinaglingkod ay ang libreng health and dental check-up. Sumailalim din ang mga pasyente sa isang maikling seminar hinggil sa kung papaanong maiiwasan ng mga sakit ngayong darating na tag-init. Maliban sa libreng check-up, pinagkalooban rin ang mga mahihirap na residente ng libreng gamot at vitamins. Laking pasasalamat naman ng mga residente dahil sa malaking tulong na ibinigay sa kanila nakapos sa buhay. Para sa amin pong mahihirap, malaking tulong po ito. Kasi po sa bilihing mahal na gamot ngayon dito sa ating mga butika, hindi po natin kayang pimili ng sa presyo lang ng kanilang mga gamot. Nagpapasalamat ako kay Mayor Jay Vergara at sa bumubuo ng medical mission na ito. Malaking tulong sa mga taong mahihirap. Danny Munar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. At yan ang kakatamong balita, iba't king miyayaliwang lugar, king kakatamong bansa. Ako Iftima Salonga Gloria, Maya Pabengi. at 55 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita.
Ilan sa mga bagong tren ng MRT-3 mula sa China magagamit na ngayong buwan. US President Donald Trump inilatag ang ipinatutupad niyang reforma sa immigration, health, anti-terrorism campaign sa unang presidential address to Congress. Ito ang balita. Would like to Inaasahang mas mapapabilis na ang biyahe ng mga pasahero sa MRT Line 3 dahil sa mga bagong tren na maaari na magamit ng publiko simula ngayong buwan. Nagbabalik si Monokson. Malapit nang matapos ang isinasagawang final testing sa ilang bagong Dalian trains ng MRT Line 3. Ayon kay MRT General Manager Deo Leo Manalo, hinihintay na lamang nila ang paglalabas ng safety certificate mula sa Bombardier para maipagamit sa publiko ang mga bagong tren. Inaasahan namin na within the month of March, mapagana na natin dahil malaki po ang kakulangan ng MRT3 sa number of trains operating. So sana as soon as possible, mapatakbo na natin. Upgraded na rin ang signaling system ng MRT upang maging compatible sa mga bagong tren mula sa China. Ang signaling system ang nagsisilbing proteksyon ng mga tren upang maiwasan ang banggaan sa riles. Kasalukuyan na rin ina-upgrade ang power supply ng buong MRT mula sa 750 kV hanggang 1,500 kV upang mapatakbo ang mas maraming tren. Ngunit ayon sa MRT, hindi pa mailalabas lahat ng 48 bagon dahil hindi pa natatapos ang 5,000 km requirement sa mga tren. Inaasahan ng MRT management na mapatakbo ang lahat ng ito ngayong taon. Samantala, pinabulaanan naman ni JM Manalo ang aligasyon ni Senador Nancy Binay na sira at may mga bitak ang Dalian trains. Ang Dalian train po ay hindi pa pinapatakbo ng revenue operation. So wala kaming alam na merong crack. Ibig sabihin, yung mga lumang tren, yung check train, yung mga dating tren ng MRT, meron po silang mga naging problema. Pero ngayon po, naayos na rin naman na yon. Kapag nadagdagan ang mga tren sa MRT, malaking tulong ito upang mapaigsi ang araw-araw na pila sa MRT at mapabilis ang biyahe ng mga commuter. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. And for the news abroad, U.S. President Donald Trump laid out his agenda for the next year in his first address to the joint session of Congress. RJ Alavaso reports. U.S. President Donald Trump said on Tuesday he was open to broad overhaul the U.S. immigration system, a shift from his hardline campaign rhetoric as he made his first speech to Congress following the turbulent and first month in office. Trump, in primetime address to country that remained divided over his leadership, emphasized his desire to focus on problems at home by boosting the U.S. economy with the tax reform, $1 trillion infrastructure effort, and an overhaul of President Barack Obama's signature healthcare law, known as Obamacare. Right now, American companies are taxed at one of the highest rates anywhere in the world. My economic team is developing historic tax reform that will reduce the tax rate on our companies so they can compete and thrive anywhere and with anyone. Mandating every American to buy government-approved health insurance was never the right solution for our country. The way to make health insurance available to everyone is to lower the cost of health insurance, and that is what we are going to do. After an initial month in office dominated by fight over his temporary travel ban on 7 Muslim-majority nations, Trump looked for recess to move past chaotic period that showed doubt about his ability to govern effectively. U.S. stock future advanced at the start of Trump's address, but gave back some gain later in the speech. Trump said a broad immigration reform plan was possible if both Republican and Democrat in Congress were willing to compromise. He said U.S. immigration should be based on merit-based system rather than relying on lower-skilled immigrants.
Comprehensive immigration reform eluded his two predecessors because of deep division within Congress and among Americans over the issue. Trump said reform would raise wages and help struggling families enter the middle class. I believe that real and positive immigration reform is possible as long as we focus on the following goals: to improve jobs and wages for Americans, to strengthen our nation's security, and to restore respect for our laws. Trump has used his early week in office to repeat vows to build wall along the U.S.-Mexico border and identify deportation of illegal immigrants who have committed crimes. At the same time, he has expressed sympathy for children who entered the country when their parents crossed their border with the proper authority, the Dreamers, who so far are protected by an order signed by Obama. Trump voiced a need to persuade Americans to rally behind his agenda after a bitterly fought election, but he made his argument in terms of getting behind his effort for a new chapter of American greatness. RJ Alavazo, UNTV News and Rescue, Hawaii, USA. Two female suspects accused of attacking Kim Jong-nam in Malaysia, which led to his death, were charged with murder on Wednesday. If convicted, Indonesian Siti Aisyah and Doan Thi Wong of Vietnam could face a death penalty. The two women were captured on surveillance video at the airport, placing their hands on Nam's face. According to Malaysian police, the man was killed by the deadly VX nerve agent. The two women have said they thought they were participating in a prank, but the police have rejected this claim. Colombia's Marxist FARC rebels confirmed they will begin surrendering their weapons to the United Nations now that almost 7,000 of them have reached designated demobilization zones around the country. The Revolutionary Armed Forces of Colombia, or FARC, signed a peace agreement with the government late last year to put an end to Latin America's longest-running armed conflict, which killed more than 220,000 people and displaced millions. Some members of the FARC and the United Nations had raised the possibility of delaying the disarmament process while logistical problems in the camps are resolved, from sanitation to providing basic living quarters. The rebels are expected to have turned in all their weapons by June, President Juan Manuel Santos said. And those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Para sa mga mahihilig sa gadgets at sa mga palaging updated sa larangan ng teknolohiya, alamin natin kung ano ang mga tampok sa Mobile World Congress sa balita ni Leslie Longbowen. Dinumog ng libo-libong technology enthusiasts mula sa iba't ibang bansa ang pinakamalaking annual mobile technology trade show sa Barcelona, Spain. Dito ipinamalas ng iba't ibang kumpanya ang potensyal ng immersive technology, gayon din ang multiple applications ng pinagsamang Internet of Things at 5G networks. Patok sa mga lumahok sa Mobile World Congress ang ginawang gimmick ng Samsung. Gamit ang latest Gear virtual reality headset nito, kahit nasa limitadong espasyo ay nagmistulang nasa amusement park ang mga sumubok nito. Tulad na lamang ng roller coaster rides, skeleton run at acrobatic flight simulator. Agaw spotlight naman ang 5G technology na may latency-free connection at high-speed data transfer. We could see the first 5G test networks going live this year. Then we're going to see this enormous race, almost a bit of a kind of global arms race to get 5G out there first. And it won't be something you walk around with. It's going to be a bit of a while before you see 5G on a smartphone, but by 2019, 2020, there will definitely be devices out there. Ayon sa mga eksperto, ang pinagsamang 5G at Internet of Things ay makagagawa ng maraming aplikasyon na makatutulong sa pang-araw-araw na pamumuhay. What we're showing is how the connectivity has evolved from smartphones and tablets now to connectivity into cars, industrials, consumer goods, wearables. All sorts of things are now being connected. Samantala, tampok din sa Mobile World Congress ang paglalagay ng iris recognition software sa smartphone processors. Ayon sa iLock, kaya nitong ma-assess ang 240 characteristics ng mata at maaaring gumana hanggang sa layong 60 centimeters.
Kaya rin ng eye scanner na matukoy ang totoong mata kumpara sa larawan lang. Dahil dito, naniniwala ang iLock na maaaring magamit ang naturang teknolohiya sa bank transactions at purchases sa pamamagitan ng smartphone. In the next, 2 years, every smartphone in the world is going to have a biometric on it. And we believe it's going to have a combination of fingerprint and iris because they make a natural mesh and they're useful for different things. Iris for the mathematical precision, fingerprint for some usability. Tatagal ang Mobile World Congress hanggang sa March 2. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue. Muli pong nagsagawa ng libreng medical mission ang UNCV at Members Church of God International sa Rizal, Laguna. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Sa ikalawang pagkakataon, tinugon ng UNTV ang kahilingan ng punong lungsod ng bayan ng Rizal sa Laguna. Ito ay ang muling makapagsagawa ng libreng medical mission sa kanilang lugar. Kaya naman katuwang ang Partners in Public Service ng Himpilan sa pangunguna ng Members Church of God International, nagtungo ang grupo sa Rizal, Laguna upang maghatid ng serbisyo publiko. Mahigit 700 mga residente ang napaglingkuran sa iba't ibang medical services sa medical mission tulad ng dental extraction, ECG, medical adult consultation, pediatric at legal consultation. Mayroon ding libreng gupit para sa mga taga-barangay Talaga. Napakahalaga sa mga tulad nilang kapos sa buhay ang mga ganitong medical mission, lalo pat karamihan sa mga residente ay mga magsasaka na kabilang sa sektor ng pinakamahihirap sa bansa. Kaya ganun na lamang ang kanilang pasasalamat sa tuwing sila ay napapasyalan at natutulungan sa kanilang pangangailangang pangkalusugan. Mahalaga po at salamat po. Hindi po namin ito makakalimutan, lalong-lalo na po sa mga nabiyayaan ng mga proyekto. Sa UNTV po naman ay mas kilala na po namin sila dahil hindi lang po ito ang pagkakataon na sila ay tumutulong. Po in behalf of Mayor ng Rizal, Laguna, maraming salamat po kay Brother Eli at saka kay Kuya Daniel dahil napaunlakan sila dito na magkaroon ng medical mission. Maraming pong salamat dahil hindi nila kami binigo. Sherwin Kulubong para sa serbisyong kasangbahay. At yan ang ating balita sa technology at public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg, Angela, and Monica. Maraming salamat, Talia. At yan po. Wala. At yan po naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Alam ko na kasi unang araw ng March. Oo, yan. Happy March. Kala ko sasabihin ni Monica, happy weekend. Midweek pa lang. Aming inilahan ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.